Karugtong ng nakaraang bahagi. Sa sandaling ito, patuloy na nagsasalita ang matanda, ninunong Chisian, si Huang Fei ay aking personal na disipulo. Sa hinaharap, siya ang magiging kampyon ng pagsubok ng banal na apoy, Sacred Fire. Angat sa alapaap, paano ka naman makukumpara sa kanya? Nang makita ito, mabilis na nagsalita si Xiaoyu, may banal na apoy din si Qinyu. Ang manggana sa pagsubok ay tiyak na si Qinyu. Sabi ng matanda, ang talinghagang ito. Nahulog din pala ang batang ito. Naisip ni Qinyu, ang matandang ito. Mukhang pinupukaw niya si Xiaoyu. Pero ang totoo, gusto niyang guluhin ang isip ko. Hikayatin akong sumali sa pagsubok ng banal na apoy. At pagkatapos ay gamitin ang pagkakataon para patayin ako. Pero sakto lang ito sa gusto ko. Paano ko palalampasin ang pagkakataong ito? Magaling magsalita, sabi ng matanda. Kung si Qinyu nga ang makakakuha ng unang pwesto sa pagsubok. Siyempre hindi makukumpara ang disipulo ko. Pero paano kung hindi siya magtagumpay? Imposible yan, sigaw ni Xiaoyu. Kung ako ang manggana sa pagsubok ng banal na apoy, dapat kang magpakasal agad sa akin. Ano sa tingin mo? Dahil lubos ang tiwala mo sa kanya. Magpustahan tayo, sabi ni Huang Fei. Sige, sino bang takot? Sagot ni Xiaoyu. Pagkatapos ay lumingon siya kay Qinyu, narinig mo yun. Kailangan mong makuha ang unang pwesto. Kung hindi, mapupunta ako sa kamay ng demonyong yan. Napakamot na lang ng ulo si Qinyu. Napakagaling. Sa araw ng pagsubok, aantabayanan ko, sabi ng matanda. Palem. At umalis na ang magguro. Nakakainis, sabi ni Xiaoyu. Qinyu, kailangan mong turuan ng leksyon si Huang Fei sa pagsubok. Tanong ni Qinyu. Sigurado ka ba? Hindi na tulad ng dati si Huang Fei. Dati, nasa ika-5 antas, 5th rank, lang ang banal na apoy niya. Pero ngayon, umangat na ito sa ika-6 na antas, 6th rank. Malapit na ngang umabot sa ika-7 antas, 7th rank. Ano naman kung malapit na sa ika-7 antas, sagot ni Xiaoyu. Bago na pagtanto ang sinabi. Ano? Ika-7 antas. Bakit hindi mo sinabi agad? Tama, sabi ni Qinyu. Sa ngayon, wala talaga akong paraan para talunin siya. Mukhang kailangan mo nang magpakasal sa kanya. Nang marinig ito, napaluhod si Xiaoyu. Patay na. Bakit ba ako naging padalos-dalos? Ang tanga ko talaga. Nang makita ito, mabilis na namagitan si Prince Zenon. Haha. Kapatid, huwag mo nang biruin pa si Xiaoyu. Kung ikukumpara sa'yo, kahit ika-6 o ika-7 antas pa yan. Wala namang gaanong pagkakaiba. Hindi ba? Tumawa lang si Qinyu. Naisip niya, hindi ko inaasahan na ganito pala karami ang alam ng matandang ito. Lumipat ang eksena. Nagpapraktis si Qinyu sa kanyang silid. Pinalabas niya ang 9-legged golden crow at si Yazi. Maya-maya, natapos na ang ika-3 antas ng Spirit Transformation Realm. Bukas na ang pinakamahalagang araw. At nahiga na siya para matulog. Kinaumagahan, sa lugar ng pagsubok ng banal na apoy. Napapaligiran na ng mga tao. Sa wakas, magsisimula na ang pagsubok ng banal na apoy. Oo nga, sana maging matagumpay si Ginoong Qin. Magsisimula na ang pagsubok, bilisan ninyo. Pumasok na tayo sa loob. Sabi ni Wang Zuan kay Huang Fei. Huang Fei, mukhang tiwala ka sa sarili mo. Siguradong nasa iyo na ang 9 sa 10 bahagi ng pagkapanalo. Ano? Wang Zuan, anong ginagawa mo rito? Wala ka namang banal na apoy. Naparito ka ba para manood lang ng gulo? Pang-aasar ni Huang Fei. Malalaman mo mamaya kung may banal na apoy ako o wala. Sagot ni Wang Zuan. Biglang nag-cross ang landas nila kay Qinyu. Kamusta kayong dalawa? Sana magpakitang gilas kayo ngayon. Sikaping huwag matalo agad. Sabi ni Qinyu. Qinyu, maghintay ka. Ngayon ang araw ng kamatayan mo. Galit na sabi ni Wang Zuan. Sige. Tumawa ka pa. Tignan natin kung makakatawa ka pa mamaya. Sabi naman ni Huang Fei. Samantala, sa mataas na entablado, ang nakatatandang kapatid na babae na nakaasol mula sa Jade Maiden Sect ay nagsabi, ang banal na apoy ngayong taon ay nagtipon ng maraming magagaling na kalahok. Ang lakas ng mga kinatawan mula sa 4 na dakilang sekta ay napakalakas din. Ang mga mandirigmang iyon ay napaka-espesyal. Itinuro niya si Qinyu. Siya yun. Biglang nakilala ni Qingzhao ang pamilyar na tao at mabilis na lumipad palapit. Qinyu, ikaw nga ba talaga? Qingzhao,
Mula nang pumunta ka sa Jade Maiden Sect, 3 taon na tayong hindi nagkita. Hindi ko inaasahan na isa ka ng napakagandang dalaga. Sabi ni Chinyu. Chinyu, malaki na rin ang ipinagbago mo. Hindi ko lang inaasahan na sasali ka pala sa pagsubok na ito. Sagot ni Qingjiao. Determinado akong manalo sa pagsubok na ito ng banal na apoy, sabi ni Chinyu. Chinyu, narinig ko ang tungkol sa nangyari sa iyo. Malungkot na sabi ni Qingjiao. Ang pamilyang Qin ay naglingkod ng buong katapatan sa Divine Sword Kingdom. Ngunit hindi ko inaasahan na ganito ang gagawin ng aking ama at kapatid na babae. Huwag kang mag-alala. Ito ay usapin sa pagitan ko at nila. Walang kinalaman ito sa iyo. Sagot ni Chinyu. Napagtanto na rin ng nakatatandang kapatid na nakaasul, siya pala si Chinyu ng pamilyang Qin. Magkasama silang lumaki ng nakababatang kapatid. At malapit ang kanilang relasyon. Kung mananalo siya sa unang pwesto sa pagsubok na ito, marahil ay magagamit natin ito para sa ilang bagay. Biglang dumating si Dugu Waner. Sa tabi ni Ginoong Qin. Hindi nauubusan ng magagandang babae. Ano? Haha, Waner, masyado kang mapuri, sabi ni Chinyu. Kung gayon, mauuna na ako. Kailangan kong magsikap sa pagsubok ng banal na apoy. Huwag kang mag-alala. Ang unang pwesto ay tiyak na mapupunta sa akin, sagot ni Chinyu. Sabi ng nakatatandang kapatid kay Qingjiao. Nakababatang kapatid, kung talagang mananalo si Chinyu sa unang pwesto, kailangan nating umasa sa iyo. Qingjiao. Biglang nagkagulo ang mga tao. Tignan nyo, sa wakas, dumating na siya. Ang babaeng iyan ay si Cho Han-yi ng Ice Soul Sect. Nakikita nyo ba? Iyan ang walang kapantay na henyo ng Ice Soul Sect na lumilitaw lamang kada 100 taon. 16 na taong gulang pa lang ay nasa ika-5 antas na ng Spirit Transformation Realm. At mayroon pang ika-6 na antas na banal na apoy. Si Cho Han-yi, nagkulong sa pag-eensayo ng 3 taon. Hindi inaasahang naging isang kagandahan na. Noong nakita ko siya noon, isa pa lamang siyang batang tumutulo ang sipon. Dumaan siya kay Chinyu at nagsabi, may ugnayan ako at ang pamilyang Qin. Sa hinaharap, kung may kailangan kang tulong, hanapin mo lang ako. Ngunit kung magkakaharap tayo sa pagsubok na ito, hindi ako magpapakita ng awa. Ilang sandali pa. Kamusta? Kamusta? Isang babaeng may sungay sa ulo ang lumitaw. Kamusta? Bati ni Chinyu. Naisip ni Chinyu, gaya ng inaasahan. Dumating din siya. Sa nakaraang buhay, siya ang nanalo ng unang pwesto sa pagsubok ng banal na apoy. Si Luodi. Napaka-misteryoso ng babaeng ito. Sinasabing isa siyang nag-iisa na mandirigma, rogue cultivator. Sa nakaraang buhay, nanalo siya sa pamamagitan ng lubos na pangingibabaw. Ang sarili niyang lakas ay umabot na sa ika-9 na antas ng Spirit Transformation Realm. At ang kanyang banal na apoy ay hindi bababa sa ika-8 antas, 8th rank. Ngunit ang kakaiba ay, mula nang manalo siya sa pagsubok, naglaho siya na parang bula. Walang sino mang nakakita sa kanya muli. Sa buhay na ito, kailangan kong obserbahan siyang mabuti kung ano talaga ang pinagmulan ng babaeng ito. Malapit na ang oras. Lumipad pababa sina Ninunong Chisian at Prince Zenon. Mga ginoo at ginang, manatiling tahimik. Ang pagsubok ng banal na apoy ay isang mahalagang kaganapan para sa Chun Kingdom. Ngayon, inaasahan namin na gagamitin ninyo ang inyong sariling kakayahan upang makamit ang unang pwesto. Inaanyayahan ang mga kinatawan ng 4 na dakilang sekta na umakyat sa entablado. At umakyat na ang 4 na kinatawan mula sa 4 na dakilang sekta. Sabay-sabay nilang inilabas ang kanilang espiritual na enerhiya. Pagkatapos, isang malaking espiritual na bato ang unti-unting lumitaw. Ito ang bato ng banal na apoy ng kalangitan, Heavenly Heart Sacred Firestone. Ang bato ng banal na apoy ng kalangitan ay isang napaka-misteryosong bagay ng Chun Kingdom. Ayon sa alamat, ito ay isinilang mula sa langit at lupa. Hindi lamang ito nakakatulong sa mga nagsasanay ng martial arts na madaling kontrolin ang banal na apoy, kundi maaari pa nitong itaas ang kalidad ng banal na apoy. Dahil napakahalaga nito, ito ay palaging pag-aari ng 4 na dakilang sekta. Wow! Ang puti at kinis. Namangha ang lahat. Naisip ni Chinyu, sa ganito kaliit lang. Ganito na sila namamangha. Kung malalaman nila na sa kaibuturan ng Great Wilderness ay may isang bato ng banal na apoy ng kalangitan na kasing laki ng bundok. Ano kaya ang mararamdaman nila?
Tiyak na alam na ninyo. Ito ang bato ng banal na apoy ng kalangitan, sabi ni Leng Tianxiang, kinatawan ng Sacred Heart Palace. Para sa mga may banal na apoy, ito ay napakahalaga. Ang batong ito ay pag-aari ng 4 na dakilang sekta. Bawat sekta ay maaaring gumamit nito sa loob ng 3 buwan. Ngunit kung makakamit ang unang pwesto sa pagsubok ng banal na apoy at sumali sa isa sa 4 na dakilang sekta, sa susunod na taon, maaari mong solong gamitin ang bato ng banal na apoy ng kalangitan. Ang mga patakaran ng pagsubok ay napakasimple. Mayroong 3 yugto. Ang unang yugto ay isahang labanan. Ang mananalo ay uusad sa susunod na yugto. Pakiakyat sa entablado para bumunot ng numero. Pagkatapos ay naglabas si Chulin, kinatawan ng Extreme Sun Sect, ng isang serye ng mga baraha. Isa-isang lumapit ang mga kalahok para bumunot. Lumapit din si Chinyu. Bata, nagkita na naman tayo, sabi ni Chulin. Sa ganitong paraan ng pagbunot, hindi ka naman mandadaya, hindi ba? Masyado mo akong minamaliit, kahit anong daya pa ang gawin mo. Wala itong epekto sa akin. Sagot ni Chinyu. Magaling magsalita, hihintayin kong makita kung hanggang saan ka makakarating. Sabi ni Chulin. Pakitingnan ang mga baraha sa inyong mga kamay. May mga numero roon para malaman kung sino ang magkalaban. Ang mga may parehong numero ang magiging magkatunggali sa labanang ito. Numero 5. Sino kaya ang kalaban ko? Isip ni Chinyu. Ang mga may numero 1. Mangyaring maghanda. Ang ibang mga kalahok, bumaba muna sa entablado at maghintay. Unang yugto. Simulan. Magsimula. Isang mandirigma na may isang mata ang nagbuga ng apoy at agad na natalo ang kalbong mandirigma. Unang antas, first rank, na banal na apoy. Nang ahas pang sumali sa pagsubok ng banal na apoy, pang-iinis ni Huang Fei. Sumunod ang ikalawa, ikatlo, at ika-4 na laban. Ika-5 laban. Simulan. Umakyat si Chinyu sa entablado. Ang kalaban niya ay isang matangkad at malaking lalaki. Anak mayaman, pinapayuhan kitang sumuko na para hindi ka mamatay dito, sabi ng kalaban. Haha, ang dami mong Saturday. Lumaban ka na lang, sagot ni Chinyu. Maliit na bata, ikaw ang humanap nito. Naglabas ng lakas ang kalaban. Isang anino ng tigre ang lumitaw sa likuran niya. Mamatay ka na, mahinang kuneho. Sumugod siya, ngunit sa isang simpleng sipa lang ni Chinyu. Bumagsak siya sa sahig. Ang kalaban ay may 3 antas, 3rd rank, na banal na apoy. Pero sa isang ordinaryong sipa lang. Natalo na niya. Si Chinyu ay mas malakas kaysa sa inaakala ko, naisip ni Chu Hanyi. Walang kabuhay-buhay, sabi ni Chinyu at bumaba ng entablado. Anong ipinagmamalaki mo? Mamaya, tatadterin kita, galit na sabi ni Wang Zuan. Ika-6 na yugto, nanalo si Huang Fei. Ika-7 yugto, nanalo si Wang Zuan. Ika-8 yugto, nanalo ang babaeng hindi pinangalanan, Luo Di. Ika-9 na yugto, nanalo si Chu Hanyi. Mga ginoo at ginang, mukhang masyadong nakakabagot ito, sabi ni Chulin. Bakit hindi tayo magbukas ng isang pastahan? Ano sa tingin ninyo? Sang-ayon ako, sabi ng matanda, ni Nunong Chisian. Hindi ko alam kung ano ang masasabi ng iba pang naririto. Sang-ayon. Kung gayon, sabi ni Chulin, pupusta ako ng isang 3 baitang na diksiryo. Ang tendon refine ng bone severing peel. Kay Huang Fei para manalo. Haha, pupusta rin ako kay Huang Fei, sabi ng matanda, ni Nunong Chisian. Ang pusta ko ay ang sandatang ito. Ang arrogant bone sword. Dahil malalaki ang taya ninyo. Hindi pwedeng magpahuli ang Sacred Heart Palace, sabi ni Leng Tianxiang. Itong Heavenly Star Armor ang itataya ng Sacred Heart Palace kay Chinyu. Isang 3 baitang na diksiryo. Ang Heartless Peel. Itataya ko kay Wang Zuan, sabi ng kinatawan ng Jade Maiden Sect. Isang Zuan rank low-grade martial skill. Ang Flowing Cloud Steps. Itataya ko kay Chu Hanyi, sabi ng kinatawan ng Ice Soul Sect. Ang 4 na kayamanan ay sunod-sunod na lumitaw. Na ikinamangha ng mga tao sa ibaba. Hindi may kakaila, ang 4 na dakilang sekta. Kapag kumilos, puro magagandang bagay agad. Biglang nagsalita ang babaeng may 2 sungay, Luo Di, mga ginoo at ginang. Paano kung lahat kayo ay mali ng taya? Kung gayon, ang lahat ng mga pusta na ito ay ibibigay sa Mangganguna sa pagsubok na ito. Napakaganda niyan. Sa tingin ko,
Ang unang pwesto sa pagkakataong ito ay pag-aagawan lamang namin ni Ginoong Qin, sabi ni Luodi. Narinig ito ni Wang Zuan at sumigaw, hindi mo alam ang taas ng langit at lalim ng lupa. Sa pamamagitan lang ninyo ng Qin Yu na yan. Aasamin nyo pang makuha ang unang pwesto. Habang nandito si Wang Zuan. Huwag kayong mangarap. Tama yan. Hindi rin madaling talunin kami, sabi ng ibang mga kalahok. Sige na, maghanda na para sa ikalawang yugto. Sabi ni Chulin. Ang ikalawang yugto ay isang malawakang labanan, Battle Royale. Agad na pinalibutan ng grupo ng mga tao si Qin Yu. Naisip ni Qin Yu, mukhang ang mga tandang ito ay nabayaran na. Talagang minamaliit nila ako. Ang oras para sa yugtong ito ay katumbas ng pagsunog ng isang insenso. Pagkatapos ng oras, ang huling apat na matitira ang siyang sasali sa huling pagsubok. Kung ang unang yugto ay para lamang tanggalin ang mga masyadong mahina. Ang yugtong ito naman ang tunay na susubok sa lakas ninyo. Ang lahat ng mandirigma ay maaari lamang gumamit ng banal na apoy para lumaban. Bukod dito, hindi pwedeng gumamit ng martial skills o ng sariling cultivation level para mang-api ng iba. Ngayon, idinideklara ko, ang ikalawang yugto ng pagsubok ng banal na apoy. Opisyal nang nagsisimula, isang grupo ng mga mandirigma ang naglabas ng kanilang banal na apoy at pinalibutan si Qin Yu. Mamatay ka na, Qin Yu. Hali kayo, tatayo lang ako dito. Tignan natin kung anong gulo ang magagawa ninyo. Kalmadong sabi ni Qin Yu. Malapit nang mamatay. Nagyayabang pa. Tanggapin mo to. Ang dami nila. Napakawalang hiya, nag-aalalang sabi ni Xiaoyu. Lahat kami ay may ika-4 na antas, 4th rank, na banal na apoy. Sa ganitong atake, kahit hindi ka mamatay, mababalatan ka. Haha, mababalatan. Kahit isang alikabok sa katawan ko. Wala. Kung tapos na ang atake ninyo. Ako naman, sabi ni Qin Yu. Inilabas niya ang kanyang banal na apoy. Gaya ng inaasahan, ika-6 na antas lang na banal na apoy. Mukhang hindi ako nagkamali sa hula ko, naisip ni Ninunong Chisian. Magaling, may ika-6 na antas ka rin na banal na apoy, masayang sigaw ni Xiaoyu. Naisip ni Qin Yu, umaasa lang sa mga hamak na ito. Kayong dalawa, ang tatanggan nyo talaga. Gusto nyong kunin ang buhay ko. Hindi pa kayo kikilos. Nang marinig ito, galit na galit si Wang Zuan. Ika-6 na antas lang na banal na apoy. Akala mo ba ikaw na ang walang kapantay sa mundo? Nagmamadali kang mamatay. Pagbibigyan kita. May ika-6 na antas din akong banal na apoy. Ngayon ang araw ng kamatayan mo, sigaw ni Wang Zuan. Pati si Wang Zuan ay may ika-6 na antas na banal na apoy, gulat na sabi ni Xiaoyu. Parehong ika-6 na antas na banal na apoy. Tignan natin kung paano mo lalabanan kaming dalawa, sabi ni Huang Fei. Nagpapainit pa lang ako kanina. Sino ang nagsabing ika-6 na antas lang ang banal na apoy ko, sabi ni Qin Yu. Bigla niyang inilabas ang buong lakas. Nagpakita ang 9-legged golden crow at kinagat ang dalawang banal na apoy ni na Huang Fei at Wang Zuan. Nang makita ang eksena, napanganga ang matandang si Chisian. Ang lakas na ito. Ika-7 antas, ika-8 antas, hindi, ito ay, ika-9 na antas, 9th rank, na banal na apoy. Ika-9 na antas na banal na apoy. Kahit ang sect master ng Extreme Sun Sect ay nasa ika-8 antas lang. May ika-9 na antas siyang banal na apoy, natakot si Wang Zuan. Ika-9 na antas na banal na apoy. Sa kasaysayan ng Chun Kingdom, ang bilang ng mga nagkaroon nito ay mahigit 10 lamang. Ang pinakamahina sa kanila ngayon ay nasa tuktok na ng Void-Breaking Realm. Hindi lang sa Chun Kingdom. Kahit sa buong kontinente, sila ay mga nilalang na nasa tuktok. Haha, napakagaling. Hindi ko inaasahan na sa Chun Kingdom natin ay lilito din ng isang anak ng langit na may ika-9 na antas na banal na apoy, sabi ni Prince Zenon. Ika-9 na antas pala na banal na apoy. Kahit si Master ay nasa ika-8 antas lamang. Ang mga tagumpay ni Ginoong Qin ay tiyak na lalampas kay Master. Qin Yu, ito ba ang pagkakataong nakuha mo sa Great Wilderness? Masayang naisip ni Qing Zhao. Ama, para makaakyat kasama ang Zhao Immortal Clan. Pinili mong isakripisyo si Qin Yu. Ngunit sa huli, ikaw pa ang nagdusa ng kamatayan. Ang ating Divine Sword Kingdom naman ay nawalan ng isang anak ng langit. Ama, kung malalaman mo ito sa kabilang buhay, magsisisi ka kaya? Bumalik ang eksena kay Qin Yu. Kayong dalawa,
Ginamit niyo ang lahat ng paraan para patayin ako. Nakakalungkot lang na sa harap ng ikasyam na antas na banal na apoy. Wala kayong magagawa. Sumugod ang nine-legged golden crow at pinatalsik sila. Hindi ko kayo papatayin ngayon dahil may halaga pa kayo. Hintayin niyo ang araw na magbukas ang sinaunang mga guho, ancient ruins. Iyon ang araw ng kamatayan ninyo. Ang pagsubok ng banal na apoy ay dapat nang matapos. Bumuo si Qin Yu ng isang malaking bola ng apoy, na ikinagulat ng lahat. Ano ang binabalak niyang gawin? Ang apoy na ito, Nine Heavens Annihilation Fire. Mukhang tama ang pagpunta ko sa mundo ng mga tao sa pagkakataong ito. Naisip ni Luodi. Samantala, ang bola ng apoy ay palaki ng palaki. Nine Heavens Silent Destruction. Inihagis ito ni Qin Yu pababa sa entablado. Isang malakas na pagsabog ang umalingaw-ngaw. Ang lahat ng natitirang kalahok ay natalo na. Tanging si Chu Hanyi. Qin Yu, isa ka talagang baliw, sabi ni Chu Hanyi. At ang babaeng may dalawang sungay, Luodi, ang natira. Sabi ni Ama, hindi nga nagkamali. Ang mundo ng mga mortal ay talagang nagbibigay sa akin ng maraming kasiyahan. Sabi ni Luodi. Ngunit dahil sa pag-iwas sa atake kanina, tumalon na rin palabas ng entablado ang dalawang babae. Sa entablado, si Qin Yu na lang ang natira. Biglang gumapang na bumangon si Huang Fei. Taglay ko ang ika-6 na antas na banal na apoy. Pero hindi ako ang mangganguna. Si Qin Yu, isang hamak na itinakwil ng Divine Sword Kingdom. Anong karapatan mo? Gusto kitang patayin. Ano naman kung may ika-9 na antas kang banal na apoy? Isa ka lang basura na nasa unang antas ng Spirit Transformation Realm. Ang unang pwesto ay dapat sa akin. Walang sino mang makakapigil sa akin. Inilabas niya ang kanyang espiritual na enerhiya at mabilis na sumugod kay Qin Yu. Qin Yu, mamatay ka na para sa akin. Dahil gusto mong mamatay, pagbibigyan kita. Nagpakita si Yazi at pinatalsik siya palayo. Samuka siya ng dugo. Bakit hindi ko siya mapatay? Isa lang siyang basura. Dapat nasa ilalim siya ng mga paa ko. Hindi ako makapapayag. Biglang lumipad ang War God Spear. Tumusok sa kanya at ipinako siya sa pader. Unang antas na immortal weapon. Kaya pala, ang nakatagong enerhiya na nakita ko noong araw na iyon ay mula dito, nagulat na sabi ni Ninunong Chisian. Qin Yu, hindi lang taglay ang ika-9 na antas na banal na apoy, kundi mayroon pang unang antas na immortal weapon. Qin Yu, naglakas loob kang patayin ang taong prinoprotektahan ng aking Extreme Sun Sect, nag-apoy sa galit si Chulin. Kung kaya niya akong patayin, bakit hindi ko siya pwedeng patayin? Kung mag-iingay ka pa, isasama na rin kita, sagot ni Qin Yu. Napakayabang na bata, gusto ko ring makita kung paano mo ako papatayin. Biglang pinigilan siya ni Leng Tianzayang. Tumigil ka, si Ginoong Qin ay taong pinapahalagahan ng aming Sacred Heart Palace. Kung gusto mong kumilos, kailangan mo munang itanong kung papayag ako. O baka naman pati ang Sacred Heart Palace ay hindi mo na rin nirerespeto. Tianzayang, hayaan mo siya, sabi ni Qin Yu. Kung gusto niyang sumama kay Huang Fei sa kabilang buhay, ihahatid ko siya. Ikaw ang humanap ng kamatayan mo. Lumipad si Chulin pataas. Ginamit ang Zuan Rank Middle Grade Martial Skill, Extreme Sun Divine Yang. Nang makita ito, natakot si Leng Tianzayang. Ano? Extreme Sun Divine Yang. Iyon ang martial skill na tanging ang mga nasa ikatlong ranggo pataas lamang sa Extreme Sun Sect ang maaaring matutunan. Napakalakas nito. Kapag naabot ang perfection, maihahambing ito sa Zuan Rank High Grade. Ipagpalagay ng nagising mo ang ika-9 na antas na banal na apoy at natalo mo si Huang Fei. Pero sa harap ng aking Zuan Rank Middle Grade Martial Skill, isa ka lang langgam, mamatay ka na. Ang atake ay bumulusok pababa. Bilang sagot, ginamit ni Qin Yu ang Earth Rank High Grade Technique, Nine Heavens Divine Thunder Palm. Earth Rank Martial Skill, masayang sabi ni Qing Zhao. Talagang Earth Rank Martial Skill, humanga si Leng Tianzayang. Qin Yu, gaano pa karami ang mga alas mo? Lubos na nagulat si Xiaoyu. Ang pagkakataon sa Great Wilderness. Ganito pala kalakas. Ang mukha ni Ninunong Chisian ay naging napakapangit. Tinamaan ng palad si Chulin. Bumagsak siya at nawalan ng kakayahang lumaban. Ang Divine Sun ng Extreme Sun Sect. Hanggang dyan lang pala. Sumama ka na kay Huang Fei, sabi ni Qin Yu. Ninunong Chisian, bakit hindi ka pa kumikilos?
Kapag namatay ako, paano ka magpapaliwanag sa Extreme Sun Sect? Sigaw ni Cholin. Qin Yu, hanggang dyan ka na lang. Naglabas ang matanda ng isang singsing at itinira kay Qin Yu. Agad na tinawag ni Qin Yu si Yazi. Nakinagat at winasak ang sandata ng matanda. Samantala, walang tigil sa pagbugbog si Qin Yu kay Cholin. Sabi ko na, kailangan kitang isama kay Huang Fei. Hayop ka, Qin Yu. Una, pinatay mo ang mahal kong disipulo. Ngayon naman pinatay mo ang Divine Son ng Extreme Sun Sect. Nakagawa ka ng kasalanang sukdulen. Kahit pa nagising mo ang ikasyam na antas na banal na apoy. Hindi ka namin maaaring hayaang mabuhay ngayon, sigaw ni Ninunong Chisian. Haha, ang galing mong magsabi na hindi ako maaaring hayaang mabuhay. Matandang aso, akala mo ba hahayaan kitang mabuhay? Pinatay mo ang pinakamamahal ko. At ginamit mo pa ang lahat ng paraan para hiyain siya. Ikaw at ako, hindi tayo maaaring mabuhay sa iisang mundo, sabi ni Qin Yu. Naisip ng mga tao, kaya pala. Matagal nang may alitan si Qin Yu kay Ninunong Chisian. Pero sino kaya ang pinakamamahal niya? Hindi ko inaasahan na ganito pala kalaki ang galit mo sa akin. Ano, sabi ni Ninunong Chisian. Haha, bata ka pa pero napatay mo si Cholin. At taglay mo pa ang ikasyam na antas na banal na apoy at earth rank technique. Tunay ngang isang anak ng langit. Sayang nga lang, matagal na akong nasa tuktok ng spirit transformation realm. Ang pagpatay sa iyo ay parang pagpisil lang ng langgam. Inilabas niya ang kanyang espiritual na enerhiya. Isang anino ng malaking bungo na napakakakaiba ang lumitaw. Pagkatapos ay inilabas niya ang unang antas na immortal weapon, ang Purple Demon Immortal Whip. Unang antas na immortal weapon. Ang Purple Demon Immortal Whip. Dagdag pa ang Zuan rank high-grade technique. Mukhang determinado na siyang patayin si Qin Yu. Sa harap ng ataking ito, tinawag ni Qin Yu sina Yazi at Nine-Legged Golden Crow para sumangga. Nagbanggaan ang dalawang panig. Isang malakas na pagsabog ang umalingaw-ngaw. Tumalsik si Qin Yu palayo. Napakahiya, Qin Yu. Hanggang dyan lang ba ang kakayahan mo? Nagyayabang na sabi ng matanda. Biglang naalala ni Qin Yu ang isang bagay at tinawag si Prince Zenon, bigyan mo ako ng Dragon Tiger Body Transformation Pill. Heto, kinuha ito ni Qin Yu at agad na kinain. Pagkatapos, isang malakas na daloy ng espiritual na enerhiya ang bumalat sa kanya. Nang makita ang eksena, nagyayabang pa rin si Ninunong Chisian, haha. Dragon Tiger Body Transformation Pill. Kung walang mahabang taon, imposible itong ma-refine ng lubusan. Akala mo ba makaka-breakthrough ka agad pagkatapos kainin yan? Biglang nagbago ang katawan ni Qin Yu. Isang nakakatakot na presensya ang lumabas. Ang anino ng isang swani ang nagpakita. Sa sandaling ito, lubos na natakot ang matanda. Paano nangyari to? Talagang na-refine mo ang Dragon Tiger Body Transformation Pill. Ito ang lakas ng tuktok ng Spirit Transformation Realm. Sa pag-refine lang ng isang Dragon Tiger Body Transformation Pill, ganito kalaki ang itinaas ng antas mo. Tinawag na ni Qin Yu sina Yazi, Golden Crow, at Swani. Ang War God Spear ay bumulusok pasulong. Matandang aso, tanggapin mo ang sibat ko. Ginamit ng matanda ang Purple Demon Immortal Whip para salagin ang atake. Ngunit napakalakas ng presyon. Winasak nito ang Purple Demon Immortal Whip at lumikha ng malaking hukay sa paligid niya. Ang ginawang ito ni Qin Yu ay ikinagulat ng lahat. Naisip ni Leng Tianxiang, buti na lang hindi ko kinalaban ang halimaw na ito. Kung hindi, kahit mayroon pa akong Heartless Sword, mahihirapan akong mapanatili ang buhay ko. Sa sandaling ito, si Ninunong Chisian ay hirap na. Sumusuka ng dugo. Qin Yu, inaamin ko ang pagkatalo. Ikaw ang nanalo. Sabihin mo kung anong gusto mo. Huwag mo lang akong patayin. Ang gusto ko ay ang buhay mo, sagot ni Qin Yu. Biglang isang lilang enerhiya ang bumalat kay Qin Yu. At nakulong siya sa loob ng isang harang, barrier. Hahaha, Qin Yu, kahit isa ka pang pambihirang henyo. Napakabata mo pa, maraming taon kong ginugol. Nagbuhos ng dugo at pawis para likhain ang formation na ito. Kapag nakapasok ka dito, ang kaluluwa mo ay patuloy na masisira. Magiging isang walang lamang sisidlan ka na lang. Haha, nagyayabang ang matanda. Nabuhay ako ng mahigit 100 taon. Hindi na mabilang ang mga napatay ko. Akala mo ba, dahil may kaunting kakayahan ka,
Mapapatay mo na ako. Hintayin mong masira ko ang kaluluwa mo. At ang banal na apoy ay magiging akin na. Haha. Ngunit sa isang iglap lang. Kinagat at winasak ng Swanee ang formation. Ano? Ang aking dakilang formation. Nasira. Hindi makapaniwala ang matanda sa nakikita. Mabilis pa sa kidlat. Nahawakan na ni Qin Yu ang leeg niya. Ang mga pagkakataong nakuha ko sa Great Wilderness ay hindi lang banal na apoy, sabi ni Qin Yu. Hindi dahil bigo ang formation mo, kundi dahil anumang atake sa kaluluwa laban sa akin ay walang epekto. Nakakaawa ka, matandang aso. Akala mo alam mo ang lahat ng kilos ko. Nakakatawa. Qin Yu, ako ang may matang parang bulag. Wala nang susunod pa. Sa sandaling ito, lubos na natakot ang matanda at nagmakaawa. Pinatay mo si Chulin. Nagkasala ka na sa Extreme Sun Sect. Kung papatayin mo pa ako, hindi ka patatawarin ng Extreme Sun Sect. Patawarin mo ang buhay ko. Mula ngayon, susundin ko ang mga utos mo. Tutulungan kitang maghayganti sa pamilyang Zhao. Agad siyang sinuntok ni Qin Yu. Naikinasukan niya ng dugo. Qin Yu, kailangan mong pag-isipan itong mabuti. Ipagpalagay ng poprotektahan ka ng Sacred Heart Palace. Pero ang Extreme Sun Sect ay tiyak na hindi ka palalampasin. Ang pagpapanatili sa buhay ko ay pagpapanatili rin sa buhay mo. Ang buhay ko ay akin. Sino mang manggahas na kunin ito. Huwag mangarap. Ang buhay mo. Karapat-dapat bang ipangkondisyon sa akin? Qin Yu, isa kang demonyo, sigaw ng matanda. Demonyo, mula nang makita-kita sa mansyon ni Prince Zenen. Hindi ko na makontrol ang pagnanais kong pumatay sa loob ko. Pero noon, sinabi ko sa sarili ko na kailangan kong pigilin ang galit na ito. Ngunit ngayon, ang galit ay masyado ng malaki. Haha, inaamin ko na ang pagkatalo, sabi ng matanda. Ang mamatay sa kamay ng isang halimaw na tulad mo ay hindi na rin kawalan. Ngunit gusto kong mamatay ng malinaw. Sa huli, sino bang tao mo ang pinatay ko? Sa unang taon ng Dali Era, inutusan ka ni Li Qinghe na hulihing buhay si Li Qingzhao. Hindi lang winasak ang kanyang mga buto, kundi ikinulong mo pa siya sa Desolate Black Death Pool. Ang Death Pool ay may kakayahang palakihin ang sakit na nararamdaman ng tao nang walang hanggan. Ang pagdampi lang sa balat ay katumbas na ng pakiramdam na mas masahol pa sa kamatayan. Ngunit buong kalupitan mo siyang ikinulong doon sa loob ng 3 buwan. Ano? Ano ang pinagsasabi mo? Hindi ko maintindihan. Buhay pa si Qingzhao. Nakikiusap ako sa iyo. Hayaan mo akong mamatay ng malinaw. Mamatay ka na. Isang napakalakas na atake ang bumagsak. Tapos na. Patay na si Ninunong Qisian. Naisip ni Qin Yu, susunod na ang magkasintahang aso't pusa, Zhao Dayan at Li Qinghe. Lumipat ang eksena sa Divine Sword Kingdom. Sina Zhao Dayan at Li Qinghe ay nagpapraktis. Pag-icing ng Immortal Mark, tagumpay o kabiguan. Narito na. Isang malakas na presensya ang bumalat kay Zhao Dayan. Naisip ni Li Qinghe, ang pressure na ito. Tiyak na ang Immortal Mark ni Dayaner ay nagtagumpay na.